So yan no. At may mga gagawin pa po tayo dito katulad nito no. Bumbilya rin nila ng mga nasa growing pen no. Isa dito sa gitna nito tsaka isa dito sa gitna nito no. So dito rin ang saksakan nila no. Yan. Para at least kahit gabi mabibigyan natin sila ng ilaw no. Ayan, nagsindi tayong katol no. At para hindi magkasakit tong mga ano natin alaga. Ayun, may katol din doon. Ayun. Ayan. Para at least secured sila sa kagat ng lamok. Ayan, no? At para at least maprotektahan din natin sila, no? At binibigyan tayo ng kita. Sa totoo lang, isa sa pinakamabilis kumita ang quail farming business po, no? Isa sa pinakamabilis kumita. Ay. Sobra po, no? Akin yan. Natutuka-tukain yan. Ito po ang isa sa pinakamabilis talagang kumita. No? Manok kasi, magbabago lang ang presyo ng manok, lalo yung heritage breed natin. Kapag naging RTL na sila or laying na. So 6 to 7 to 8 months maximum bago mo sila maibenta ng maayos ang presyo. 1,500, 2,000. Umubos ka na ng energy, no, ng resources mo, no? Kasi syempre mas malalaki sila, mas malalakas kumain, no? Okay? Malaki rin po kikitain sa heritage breeding kung talagang full time tayo. Meaning meron tayong ample time, no? Para mag-prepare ng semi-organic feeding nila, no? Mabigyan sila ng mga snacks nila ng mga ano, na tawag rito. Organic, no? Ganun po ang mangyayari, no? Pero hindi naman nangyari kasi nga employed po tayo, no? Alright? So siguro babawi na lang ulit tayo sa ganyan pag tayo po ay full time na dito sa livestock farming po, no? So malapit-lapit na rin naman, no? At saka wala na rin naman akong pag-aaralin, wala na rin naman akong bubuhayin kundi sarili ko na lang din. Ganun na po talaga yun ang punta natin, no? So, ito na ang magiging buhay po natin sa susunod na kabanata ng lifespan natin. No? Ito na ang susunod. Ayun, kunin na natin to. Akin na yan. Ito na ang susunod na kabanata ng buhay talaga natin. No? At, yun, medyo mahirap-hirap na desisyon. No? Kasi, itong pipiliin natin na buhay someday, ito na magpapakain sa atin, no? Ito nang bubuhay sa atin, no? At hopefully may magawa natin ng tama. Ayan, magawa natin ng tama. At yun, no? At focus tayo sa quail farming. Hindi na mawawala to dito sa atin, no? Yung mga manok, pwede pang mawala yan. Pero itong pugo farming po, hindi po, no? At nakagawa na po tayo ng breeding plan, no? So sabi ko nga, last week ng March, kaling na po silang lahat. Iwanan natin yung mga breeding materials natin for breeding, no? Siguro mga April. Pwede na tayo mag-breed, no? Para malalaki na talaga sila ng June, magaganda na ang size ng itlog, no? Tapos April, May, yung mga nakal po natin, bebenta po natin as quail meat. Ayan. Dami naghahanap kasi, no? Marami naghahanap. Huwag mo kayo mag-alala kasi 8 to 12 months lang naman ang buhay niya mga yan. No? After 8 months, 8 to 12 months, babagsak na po yung rate ng productivity nila. Yun po ang mangyayari dyan, no? Kaya nga, kailangan maihabol natin itong mga breeding materials natin, makapag-breed pa, makapagparami pa tayo, no? At uunahin po natin na bunuin yung ano natin, mga breeding materials po talaga. Dahil yan ang bubuhay sa atin, flock talaga. Ito talaga po, no? So yan, pupunuin natin yan. 1, 2, 3, 4, pati to, no? Yan, pupunuin din natin. Pwede nga natin gawing 1:4 eh. Di ba? Isang rooster sa 4 na inahin. So titingnan natin, no? Para at least mapabilis yung production natin. Ayun, may nangitlog. Kalalabas sa puwet niya. Oh. Akin na yan, baby.
Laki. Laki. Oh. Malalaki na po yung itlog nila. Wala na akong masabi. Ayan, oh, tingnan nyo naman yan. Oh. Lalaki. Kaya hindi kayo talo eh. Ayan, oh. 150 isa. Hindi na po kayo talo. Sa pasukan, tataas po yung demand niyan. Therefore, tataas din po ang presyo. Dahil magkakaubusan na po talaga. No? Magkakaubusan na ng itlog ng pugo. So, baka mamaya maging dos na po yan sa atin, no? Ang tabay po kayo kasi hindi naman fix. Hindi naman po fix ang ano natin, ang presyohan natin dito, no? So, sabi ko nga, nakadepende po sa demand and supply. Ayan. At saka sa production cost. Ayan po, no? So, unti-unti ko na nakikita, no? Talagang kikita ka sa quail farming po, no? Sa totoo lang, kung plain pure feeds ka lang at madali na-manage mo na maayos yung mga quail mo, hindi sila magkakasakit, tas pamedya-medya lang yung pagbibigay ng vitamins, 1/6 ang kanilang Pilmeco Quail Lay Eggs sa kalahati pa lang, no, nang wala pa sa kalahati yung konsumo nila ng feeds, nabawi mo na yung pang isang ano nila, pang isang sako nila sa 100 heads po, no? So yan po kasi 124 heads na kasama na yung mga pasisiw natin, no? So yun po, no, kaya the rest ng kita ay the rest ng collection po natin ngayon, plain kita na natin. Opo, plain kita na. Lahat ng iniitlog nila ngayon, hanggang maubos na nila yung kalahating feeds nila. Kita na po natin yun. Kaya yun, nakakatuwa po, no? At maganda ang return talaga. Maganda ang return. Kaya dito tayo magfo-focus, no? Doon sa kabila, sa mga manok natin doon, ang lalaki, oh. Laki niya, no? Sa kabila, more on for egg production na lang to. Tsaka karne namin ni mama ng manok. Ayan sila, oh. Ayan. Nag-start na po sila mag-egg drop. Nakakatuwa, no? Alright? Nakakatuwa talaga. Kaya yan. Sobrang solid. Sobrang solid. Nagiging smooth na yung galawan. Unlike noong nag-heritage breeding tayo, no? Talaga nagparami no? Hanggat may pagkakataon na magpapapisa ako kasi kailangan dumami sila. Tapos tsaka ko sila ibebenta lahat para makapagsimula ulit ng panibagong simula kung ano yung makikita kong maganda, no? At yan, no, nakabenta tayo ng mga heritage breed, nakapagpagawa tayo ng worth 10,000 na DIY hydroponic platform natin para sa lettuce farming at kung ano-ano pang farming natin ng vegetable. Yan, hindi natin papabayaan yan. Tapos nakabili rin po tayo ng mga RTL-RTB na mga pugo. 100 pieces po to, naswertihan natin dahil may natirang 100 heads kay Kagawad Sandy. Nakuha natin. Dapat yan minimum 500, no? 18,000, no? Aaray ka talaga, no? Na-timingan natin, kaya ayan po ang nangyari. At sinwerte tayo lalo nung nakapagpapisa po tayo. Yan! Ito ang pinakaswerte natin sa buhay na nangyari. Nakapagpapisa tayo at nagkaroon tayo ng mga roosters, no? Na quail roosters. Ayan. Okay? Nakakatawa, no? So, yun. Dire-diretso po ang ating production. Dire-diretso ang kita, no? Tapos marami pa silang feeds dito. Yan. So yun nga, sabi ko po, no, nagbabago po ang presyo ng itlog ng pugo natin. Paulit-ulit ako, no? Depende sa demand and supply at sa ating production cost po, no? Production cost. Syempre, the more na mas marami na yung bilang ng heads na pinapakain natin, the more na medyo mataas na ang itlog pugo natin, no? Halimbawa, nasa libo na, no? Kung libo-libo naman na, no? Pero depende pa rin po, no? Pwede naman natin ibaba talaga ng 150 isa, no? Kung mas production na tayo para mabilis maubos, mabilis mawala yung itlog natin, no? Mahirap maipunan ng itlog. Kahit sabihin mong 2 weeks, no? Kahit sabihin mong 2 weeks po ang buhay niyan, mga table eggs na yan,
Ang tendency po niyan kapag minahalan mo, tas mga kakompetensya mo, ang bababa ng bigay nila, may ipunan ka ng itlog. Doon ka na magkakakanda kumahog, magbenta ng itlog, tas ibababa mo rin naman. Bakit, why not na ibaba mo na agad yung presyo sa 150, no? So hindi na siguro tayo bababa ng 150, no? So either mababawasan ng konti or madadagdagan pa yan, no? Okay? So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace.